resulta o kung sa dyan nahitabo ana ba. So dili pa jud mi maka kuan kay katong niagi nga ako angki at post atong sa Facebook. Amo lang magkutunggi kuan usa kay siyempre sa kalagot nako kay siyempre nakita nako og usa akong apo ana ba. So kadtong pag-abot nako nga katong namatay na gani siya sir. Lahi man iyang lambing. Kaya nag-abot nako sa dire sa balay mohag din na siya. Kanang man siya nga mo ko ani nagbuntag mo inday na siya nga good morning Mamila, I love you. Muhag dayon ana ba. Then og kadaliyok na lang niya ana mo kiss. Mamarayig, then pagkahuman ana mo inday na siya nga mag-TikTok ta Mamila kay TikToker man to. Mag-TikTok ta Mamila ana. Then pag once na nga mo uli na sila og Davao, maana man daw na siya nga Mamila uli na mig Davao pag amping ana. I love you. Og makatawag po siya sa cellphone, maana daw, hi Mamila, I miss you. Mamila, I love you ana. Karong birthday nako, nag-wish ko nga magtipon-tipon mi tanan. So say makaingon ko sa iya atong namatay siya nga. Nganong ingana man nga birthday man unta nako, happy unta mi. Inigabot sa akong birthday pero dili na happy kay kung man ni. Accordingly, doon sa report lang, base lang doon sa report na ang tawag doon, siniko, sinipa, sinuntok. Pero wala pa tayong concrete na evidence tungkol doon. Ang sabi lang, napaano siya ng notebook sa ulo. That statement or that account came from? Sa teacher, kung di ako nagkakamali, may nagsabi na yun ang napansin nung yun ang nabanggit nung estudyante, nung bata. Base lang doon sa kwento. Details. Yes. Base lang sa kwento nung mga estudyante. Sa ngayon, hindi pa natin yan ma-determine, no? Kasi mag-iimbestiga pa tayo, alam pa natin kung anong tunay na pangyayari. So, until now, naghahanap pa tayo ng mga ebidensya na talagang magiging konkreto para masabi natin kung ano talaga yung pangyayari sa loob ng school. Okay. Bali, based sa investigation doon, yung bata ko ay nilalagnat na during nung time of date of incident, July 17 until July 21. So based sa preliminary investigation namin, yung bata nung reported time na galing siya sa school na nag-away, may altercation doon sa other side. Pag-uwi niya ng bahay nila is umiyak siya, claiming na may nararamdaman na. So, masakit daw ang ulo at ang tiyan. Ngayon, pinagpahinga siya ng parents niya. And after which po, by 7 p.m., yung parents po ng magulang is tinry nilang pakainin yung bata kasi gabi na, yung pinakain nilang dinner. Nung sumubo lang doon ng isang kutsara yung bata, sumuka na siya. And after nung sumuka siya, ang naging course of action ng parents is pinahilot nila sa kapitbahay yung bata. After pagpahilot, nagpahinga. July 18, inobserbahan nila. Ngayon, nag-self-care yung household. Bali, pinapainom kasi na may lagnat. Observe nila na mainit yung bata. Pinapainom nila ng gamot, over-the-counter na gamot lang, paracetamol. By July 19, dinala nila yung bata sa another health practitioner. And isa lang to clarify ko, yung health practitioner pala na yun ay isang faith healer, parang albularyo. Dinala nila sa Nabunturan. Binahay nila through motorcycle, yung single na motor. Pagdating nila doon, hindi na sila mostly kinater ng albularyo somehow kasi ang sinabi in Visayan term daw is wala man ay problema yung anak, ikalintura na si Nanay Piang. So after pagdating nila doon sa area nung faith healer, bumalik ulit sila ng Davao, bumiyahe ulit sila. So 6 hours na biyahe na yon, kung possibly na kung masama na yung pakiramdam ng bata is baka mas naging masama pa. So July 19 yun, bumalik sila. After which, inobserve pa rin nila yung condition ng bata. July 20, same pa rin din yung condition hanggang sa magmadaling araw ng July 21 na observe talaga nila na parang sobrang tamlay na ng bata. Humingi sila ng tulong sa kapitbahay. Pag hingi nila tulong sa kapitbahay, para i-check daw
yung kapitbahay is siya na nag-decide na itakbo ko na to sa ospital ng bata. July 21 na yun ng madaling araw. And unfortunately nga, yung bata is pumanaw ng 2 p.m. ng July 21. And pagka July 22 po, saka po nag-report si parents sa station. Ang naging findings po ng attending physician is brain failure and traumatic brain injury. So, itatanong namin kay Doc to determine kung possible ba na yung pagkahampas sa kanya ng notebook sa ulo ng classmate niya is pwedeng mag-cause ng findings nila, or could it be na underlying condition na ng bata yun. Kung meron na talaga siyang ganung condition and somehow dahil dun sa nangyaring pagpalo sa kanya is na-trigger.